Ho lamang. Dalhin siya sa cosmetic hospital. Hindi na makapagsalita ang lalaking nakahiga sa lupa. Nakabukas ng malaki ang kanyang mga mata. Nasa loob nito ang galit na parang lason. Ang balat ng kanyang buong katawan ay pinalitan. Ang kanyang mukha ay pinutol at tinanggal ang buto ng kaunti. Binago nila ang kanyang mukha ng paunti-unti at ginawang kamukha ko. Alam nilang, ang taong ito ay laruan ni Ed Kivay, kaya walang nagpakita ng awa. Walang katapusang sakit ang naranasan araw at gabi. Hanggang sa ikatlong araw. Natapos na ang pagbabago ng kanyang mukha. Nagsimula ang paggamot sa kanyang mga sugat. Pagkatapos ng 3 buwan, ganap na siyang gumaling. At ang kanyang mukha ay hindi na nakikita. Ang kanyang orihinal na anyo. Kamukha ko siya. Nang tiningnan niya ang kanyang mukha sa salamin. Bali-baliw na winasak ni Didit ang lahat ng nasa paligid niya. Sumisigaw at humihingi ng paumanhin. Ang silid na pinangarap niyang maging kanyang silid tulugan ay naging kanyang bilangguan. Walang nagpakita ng pakialam sa kanyang pagbagsak. Walang emosyong nagpaalala ang katiwala. Ginoo, malapit nang umuwi si Tletien. Isang pangungusap lamang na ito ang agad na nagpaiyak kay si Didit. At natakot. Alas negatibo 8 ng gabi. Dumating si Tlet Kivay sa oras. Iba sa inaakala ni Didit. May kasama siyang lalaki. Alat Kivay. Natakot na lumapit si Didit at ang kanyang mga mata ay tumingin sa batang lalaki. Kamukha niya ang sarili niya noon. Dahil dito, mas nadagdagan ang sakit sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung sino ang mahal ni Ed Kivay. Ako ba o siya? Ngunit ang tanging alam niya ay masyado na siyang nagbayad. Wala na tayong kondom sa bahay. Bilhan mo kami. Niyakap ni Ed Kivay ang batang lalaki. Nanginig si Didit at hindi mapigilang umiyak. Matagal na siyang hindi nakakasama ni Ed Kivay sa kama. Ang mga mata niya kapag tinitingnan siya ay parang dumi. Ngayon, gusto niyang makipagtaliksa. Taong hindi niya alam kung saan galing. Tinitigan niya ang batang lalaki. Gustong kainin ito ng buhay. Nangahas siyang akitin ang babae ko. Walang galang na lalaki. Ang masasamang salita ay nagmumula sa hindi mabilang. Na mga babae, hindi pa niya natatapos ang pagsasalita. Walang pakialam na sinampal siya ni Ed Kivay na may mapanuyang ngiti sa kanyang mukha. Sinabi ba ni Ho ang ganyang bagay noon? Nakalimutan mo na ba? Ito ay paghihiganti. O paghihiganti ba niya sa kanya? Napakahalaga ko sa puso niya. May gustong sabihin si Didit. Pero sa harapan ni Ted Kivay, natingnan lamang niya silang dalawa na may punong-punong luha sa kanyang mga mata. Napapunta sa kwarto. Hindi nagtagal. Naririnig ang ungol ng dalawa sa labas ng pinto. Na nagpapakabaliw kay si Didit. Winasak niya ang lahat ng maaabot niya sa sala. Ang kanyang galit na emosyon. Bakit? 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 Namatay na ako. Pero bakit hindi niya ako magawang tignan ni Ed Kivay? Malinaw na masyado na siyang nagbayad. Sumigaw si Didis pagkatapos ng matagal na panahon, kinuha niya ang kondom. At dinala ito sa silid na akala niyang magiging kanya. Ang batang lalaki na gulo ang damit ay binuksan ang pinto at nagsalita. Salamat, si Tien. Masyadong magaling si Tien. Manahimik ka. Hindi kita patatawarin. Si Ted Kivay ay akin lamang. Walang makakakuha sa kanya. Mamamatay ka. Namumula ang mga mata ni Didit. Titig na titig sa taong nasa harapan niya. Gayunpaman, tumawa ang batang lalaki ng walang pakialam. Pagkatapos, malakas niyang sinampal ang kanyang mukha. Siguradong narinig din ito ni Ted Kivay. Ngunit hindi niya ito pinigilan. Walang bahid ng pagtanggap sa mababang katayuan ni Didit. Tama, ngayon, kahit na mayroon siyang titulo bilang Ginoo ni Eleftian, ang kanyang katayuan ay hindi man lang kasing halaga ng isang aso. Katulad ko dati. Tinakpan niya ang kanyang mukha pagkatapos ng sandali ng pagkagulat. Ang kanyang emosyon ay tuluyang bumuhos. Paano ka naglakas loob na saktan ako? Asawa niya ako. Ako ang kanyang opisyal na asawa.
Isa ka lamang third party. Walang galang na lalaki. Sumigaw siya ng malakas, nakabibingi. Binuhat niya ang kanyang kamay para kiskisin ang kanyang mukha. Ngunit mumiti ang batang lalaki at isinara ang pinto. Si Dick ay kumapit lamang sa pinto, umiiyak at sumisigaw. Muli, naririnig ang pagtatalik ng dalawang tao. Ang kanyang puso ay puno ng kawalan ng pag-asa. Masakit na halos mamatay na siya. Hanggang sa sumunod na araw. Binuksan muli ang pintong ito. Hindi natulog si Dick buong gabi at nagbantay doon. Sa wakas, nakita niya si Ted Kivay. At dali-dali siyang tumakbo patungo sa kanya. Kivay, huwag kang maging ganito, huwag kang maging ganito. Kahit niloko kita, talagang mahal din kita. Marami na kitang mahal sa loob ng maraming taon. Huwag mo akong tratuhin ng ganito. Patay na si Tiranho. Pinagsisihan ko na rin siya. Huwag mo na akong saktan ng ganito. Habang sinasabi niya ito, umiiyak siya. Kahit na nakaranas na siya ng maraming paghihirap. Ang pinakakinatatakutan niya pa rin ay si Ted Kivay. Sa paglayo sa kanya, wala na siyang babalikan. Si Ted Kivay na lamang ang mayroon siya. Kaya niyang tiisin ang kanyang sarili. Na maging kahalili ko, isang patay na tao. Kaya rin siyang ipahiya ni Ted Kivay. Basta huwag siyang iwanan. Kahit isang sulyap lamang. Isang sulyap lamang sa kanya. Malinaw na mahal niya siya. Ngunit walang balak si Ted Kivay na kaawaan siya. Winasak ng kanyang malamig na boses. Ang kanyang pag-asa. Umalis ka. Wala kang karapatang banggitin ang kanyang pangalan. Ang utang mo sa kanya ay malayo pa bago mabayaran. Dinala niya ang batang lalaki. Naiwan si Dick na nakatayo. Hindi pa pala siya nagbabayad. Naging ganito na siya. Pero hindi pa rin siya katumbas ng 1% ko. Kailangan bang mamatay siya para maging sapat si Ted Kivay? Saan siya naglakas loob na maging walang puso? Pagkalabas ng pinto, binawi na ni Ted Kivay ang batang lalaki. Kahit sino pa ang mga taong ito o si Dick. Wala siyang pakialam sa kanila. Lahat sila ay pamamaraang ginamit niya para magbayad sa akin. Sinindihan niya ang isang sigarilyo. Hindi siya naninigarilyo dati. Pero sobrang namiss niya ako. Tiyan, kung gayon aalis na ako. Tahimik na umalis ang batang lalaki. Mas matalino siya kaysa kay si Dick. Ngunit hindi rin nagkukulang sa ambisyon. Tumango si Ted Kivay at hindi sumagot. Mag-isa siyang naglakad ng dahan-dahan. Walang patutunguhan, walang direksyon. Namiss niya lang ako. Sa mataong lansangan, maraming tao ang dumadaan sa tabi niya. Pero hindi ako iyon. Naubos ang isang sigarilyo. Yumuko siya at pinatay ito. Tumingala. At hindi sinasadyang nakita niya ang isang pamilyar na figura. At Kivay. Ay hindi pa man nakikita ang mukha ng taong iyon. Nagkaroon siya ng nakakahikayat na silweta. Na parang kailangan niya itong tignan ng hindi sinasadya. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kaya basta't malabong hinabol niya ang figura. Nakahawak sa kamay ng ibang tao. Iginulong niya ang kanyang ulo para sabihin ang isang bagay sa babaeng nasa tabi niya. Sa huli, nagpakita ito kay Ted Kivay. Ng kanyang mukha. Kamukha ko siya. Hindi siya makapaniwalang tumingin ng matagal. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Hindi siya maaaring magkamali. Ako iyon. Hindi siya patay. Ang taong pinapangarap niya araw at gabi. Ay hindi patay at napakalapit niya pa sa kanya. Sa isang iglap, bumuhos ang saya mula sa kawalan. Kahit ano ng dahilan. Basta hindi ako patay, sapat na. Sinundan sana ni Ted Kivay. Ngunit sa sumunod na sandali, hinalikan ko ang taong katabi ko. Nanlaki ang mga mata niya at napuno ng dugo. Sa gitna ng maraming tao, sumugod siya para hawakan ang lalaki. Tiratho, mariin niyang binigkas ang pangalan. Hindi makapaniwala sa nakikita ng kanyang mga mata. Dahil sa akin, araw-araw niyang pinahihirapan si Dick at nagsisisi. Nagpaumanhin sa harap ng puntod. Ko. Nagdesisyon pa ngang pagkatapos ayusin si Dick, sabay na kaming mamamatay. Para sa kabilang buhay. Para makita ang taong mahal niya.
Ngunit hindi lang ako nabuhay, kundi nasa piling pa ng iba. Ganito ba ako kagalit sa kanya? Kaya ko bang magpanggap na patay para lang makalayo sa kanya? Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay. Tinitigan ang mukhang araw at gabi niyang inaalala. Unti-unting namumula ang kanyang mga mata. Maraming beses na niyang inisip kung hindi ako namatay. Kung matagpuan niya ako, hindi siya magdadalawang isip na ibigay ang lahat para makasama ako. Pwede ko siyang saktan. Pwede ko siyang pagalitan. Pwede ko ring kunin ang kidney na i-donate ko sa kanya. Basta makabalik ako. Kahit ano ay gagawin niya. Kahit ang kanyang buhay ay iaalay niya. Gusto niyang patunayan sa akin na mahal ako ni Elki Isay noong 18 taong gulang siya nang walang pag-aalinlangan. Hindi rin nagbago si Elki Isay noong 28 taong gulang siya tungkol kay si Didi. Pagkakamali lang ang nagawa niya. Pero ngayon, nagkita na ulit kami. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Inagaw ng lalaki ang kanyang kamay at hindi mapakali ang kanyang mukha. Ang kulit mo naman. Kahit nagpanggap na patay si Elki, hindi ka pa rin nakatakas sa kanya. Isang pangungusap na tumusok sa puso ni Elki na nagdulot ng matinding sakit sa kanya. Kanina lang, iniisip pa niya kung may hindi pagkakaunawaan. Pero hindi niya akalain na ganito pala ang katotohanan. Bakit? Bakit ganito ang nangyari? Nanginginig niyang nasabi ang pangungusap na ito. Noong una, iniwan ko siya. Nang magkita ulit kami, tinanong din ni Elki ang tanong na iyon. Ngayon, nagpanggap akong patay para makalayo sa kanya. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit ko ginawa iyon. Hindi mo ba talaga ako mahal kahit konti? Hindi mo ba talaga ako pinapahalagahan kahit konti? Kung ganun, bakit mo ako iniligtas? Bakit mo ibinigay ang iyong kidney sa akin? Kahit isang dahilan lang ang sabihin mo, kahit peke pa. Maniniwala ako. Pero wala, nanatili pa rin akong malamig at walang puso tulad ng dati. Siyempre galit ako sa iyo. Ayoko kitang makita. Umaasa si Elki Isay na mayroon kang kahit konting pag-unawa. Isipin mo na lang na namatay si Kiref sa sunog na iyon. May bago na akong pangalan, ako si Kiref Chait. Bahagyang umiti ang lalaki. Nalubusang dumurog sa puso ni Elki. Pinanood niya kaming umalis sa harap niya. Hanggang sa hindi na makita ang aming mga figura. Saka siya bumagsak at sumigaw ng malakas. Natakot ang maraming tao sa kalsada. Pinagsabihan siya na baliw. Ngunit kalahating taon na rin mula nang ako'y mamatay. Iniisip din niya na baliw na siya. Namatay, sabay kaming namatay sa sunog na iyon. Ngayon, sinasabi mo na ginawa mo lang iyon para takasan ako. Paano mo nagawa iyon? Paano mo nagawa iyon, Kiranho? Paano ka naging walang puso? Tinawagan niya ang kanyang katiwala. Para agad imbestigahan ang pangalang P.F. Chaite. Kasama ang babaeng kasama ko. Pagkatapos magkaroon ng mga lead, naging simple na ang lahat. Ang pagkakakilanlan ni T.F. Chaite ay isang estudyante sa isang sikat na unibersidad sa ibang bansa. At ampun din ng pamilya Biran. At ang babaeng kasama ko ay ang aking fiancé. Ang bunso ng pamilya Triu. Ang pamilya Triu. Alam ni Elki Isay na hindi sila gaanong kalaki. Isang paalang nila ang nakatapak sa high society. Pagkatapos ko siyang iwanan ulit. Ang pinili ko ba ay ang pamilya Birel? Namumula ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung dahil sa sakit o galit. Nagdesisyon siya na sa pagkakataong ito, kahit anong paraan ang gamitin niya. Kailangan niya akong panatilihing nasa kanyang tabi. Kahit kamuhian niya ako. Hindi na siya bibitaw. 2 beses na siyang iniwan. Kaya ang pagmamahal niya sa akin ay naging obsession. Pagka-uwi, walang pakialam si Ted Kiyay sa kahit ano. Diretso siyang pumunta sa kanyang silid. Gusto niyang mag-isip ng mabuti. Anong paraan ang pwede niyang gamitin para maibalik ako? Ngunit nitong mga nakaraang araw, hindi siya umuuwi. O kaya naman ay may inuuwing ibang lalaki. Ngayon lang siya nag-iisa. Kaya nakita ni si Didis na may pag-asa. Siya mismo ang naghanda ng masaganang hapunan para sa kanya. Kahapon, malinaw na niyang naisip. Naasawa na siya ngayon ni Ted Kie.
Patay na ako. Walang makakaagaw kay Death Kiai sa kanya. Basta magtagal lang. Kakalimutan din ako ni Death Kiai. Makikita niya rin ang kabutihan niya sa kanya. Pinangarap ni si Dide ang pagtanda. Kasama si Death Kiai sa hinaharap. Maingat siyang umakyat sa itaas at binuksan ang pinto ng silid. Kiai, nagluto ako ng hapunan, tikman mo. Ngumiti siya. Kamukha ko. Alam niya na ang kanyang mukha. Sa mga nakaraang araw. Kahit gaano pa kagagalit si Death Kiai. Hindi niya sinasaktan ang mukhang pagmamay-ari ko. Ngunit ngayon, pagkakita pa lang ni Death Kiai sa mukha ni si Didit, naalala niya ako. Agad na sumiklab ang kanyang galit sa akin. Ayaw niya siyang saktan. Ngunit okay lang kay si Didit. Tinitigan niya ito na walang ekspresyon at sinabi, lumapit ka. Si Didit, titigan kita, masayang sinabi ng lalaki. Ilang hakbang siyang lumapit sa babae. Ang mukhang ito ay dumaan sa pagputol ng buto. Sa sakit ng pagpapaganda sa loob ng 3 araw. Para lang maging kamukha ko. Hinawakan ni Death Kiai ang baba ni Tidit. Na may walang hanggang malamig na intensyon. Tanggalin mo ang mukhang ito. Sabi niya at binitawan siya. Ano, hindi makapaniwala si Tidit. Inisip pa niya na nagkamali siya ng rinig. Paano kaya sasabihin sa kanya ni Death Kiai na sirain ang mukha ko? Hindi mo ba naiintindihan? Sabi ko, tanggalin mo ang mukhang ito. Bigla siyang sumigaw. Natakot si Tidid. Sa kanyang pagtataka, nakita niya ang isang tumpok ng mga dokumento na nakalagay sa mesa. Kahit na ang nakasulat na pangalan sa mga iyon ay QF Child. Ngunit pareho sila ni Death Kiai. Isang sulyap lang at nakilala na niya na ako iyon. Ako lang ang makakagawa nito kay Death Kiai. Hindi ako patay. Sa isang iglap, namutla ang mukha ni Tidid. Dahil hindi ako patay. Sasabihin niya sa kanya na sirain ang kanyang mukha. Hindi kailanman pinahalagahan ni Death Kiai si Tidid kahit katiting. Sa sandaling ito, lubos na napagtanto ni Tidid ito. Biglang nawala ng pag-asa ang kanyang puso kahit anong gawin niya. Sa puso ni Death Kiai, wala siyang halaga kahit katiting. Naisip pa nga niya. Natapos na ang pinakamasasakit na panahon. Basta manahimik siya. Makikita rin siya ni Death Kiai. Ngunit wala ring epekto kahit buhay man ako o patay. Hindi siya pinapansin ni Death Kiai. Dahil pa nga sa kanyang konsensya tungkol sa akin. Patuloy niyang pinahihirapan ang kanyang sarili. May kasalanan siya, ngunit wala bang kasalanan si Death Kiai? Malamig na tumawa si Tidid. Ang pagmamahal niya sa kanya ay tuluyang naubos. Galit na lang ang natira, bingi ka ba? Bakit hindi ka pa rin kumikilos? Napakunot noo si Death Kiai. Hindi kailanman sinuway ni Didit ang kanyang mga utos. Bakit ako kikilos? Kung may utang man, ikaw ang may utang sa kanya. Ngunit sa maraming araw na pinahihirapan, hindi na nakatiis si Didit. Ang balita na hindi pa ako patay. Ang huling patak na nagpabigat sa kanya. Hindi siya makapaniwala na lahat ng kanyang ginawa hanggang ngayon ay wala pa ring halaga sa akin. Galit siyang tumitig kay Death Kiai. Mahalaga ba talaga si Kira at Ho sa puso mo? Kahit iniwan ka na niya ng 1 at 2 beses. At ako? Ano ba ako sa iyo? Maraming taon din kitang minahal, Death Kiai. Malinaw na gusto mo rin ako. Hindi ba? Kung hindi, bakit ka papayag na pakasalan ako? Hindi ba? Patay na si Kira at Ho, hindi ka na niya kailangan. Hindi mo ba ako kayang tingnan kahit 1 beses lang? Sigaw niya hanggang sa mapaos ang kanyang boses. Ngunit ang mga salitang ito ay mas lalo lang nagpagalit kay Death Kiai. Sinakal niya si Didit at itinulak siya sa mesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Hindi kita nagustuhan kahit katiting, Didit. Nagpanggap ka lang na naaksidente ka para pilitin akong pakasalan ka. At ngayon, hindi pa patay si Kira at Ho. Hindi niya ako kailangan. Babalik siya sa akin. Pakakasalan ko siya. Makakasama ko siya hanggang sa pagtanda. Ano ang laban mo kay Tiran Ho? Isa ka lang laruan na gusto kong paglaruan.
Ang tunay na kalungkutan ay hindi hihigit sa isang patay na puso. Umiyak si Jide. Tumawa muna siya ng mahina. Pagkatapos ay tumawa ng baliw. Sa kanyang mga mata, puno ng pangutya at galit. Ikaw mismo ang hindi nakapagpigil kay Tiradho. Ikaw mismo ang patuloy na hinihiya siya gamit ang pera. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, Dsat Kit. Iniligtas ka na niya, so what? Matagal na niyang hindi ka mahal. Ikaw lang ang hindi pa nakaka-move on, hahaha. Darating din ang araw mo. Hindi kayo magkakasama ni Tiradho. Hindi kayong lahat mamamatay ng maayos, ti. Ang galit sa kanyang mga mata ay nagpatakot kay Iatki. Kahit ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para halos patayin si Fidid. Hindi pa rin siya nagmamakaawa. Pinagtatawanan pa rin niya siya. Sinisigawan siya tulad ng isang putik sa isang malalim na hukay, na nagdulot ng gulat sa mga mata ni Iatki. Tumahimik ka, magkakasama kami ni Tiradho. Palagi kaming magiging masaya. Hindi na kami maghihiwalay di. Sabi niya at dinagdagan ang lakas sa kanyang kamay. Unti-unting pumikit si Sigida. Wala na siyang senyales ng paglaban. Patay na siya. Namatay ng ganito. Dahan-dahang binitawan ni Kisa ang kanyang kamay na may hindi makapaniwalang tingin. Ang dali lang palang mamatay ni Sigida. Tinitigan ang lalaking wala ng buhay. Biglang nakaramdam ng kalituhan si Kisa. Parang bubuksan pa rin niya ang kanyang mga mata. Matagal siyang nakatayo. Ang malambot na katawan ng lalaki ay unti-unting tumigas. Naging malamig. Hindi na siya mabubuhay. Huminga ng malalim si Kisa. Para lang makatakas sa eksenang ito. Bigla siyang nakaramdam ng pagod. May kumatok sa labas. Ang pumasok ay ang katiwala na nakita si Sudiris na nakahandusay sa lupa. Parang hindi siya gaanong nagulat, Detectives. May party ang pamilya Triu sa loob ng 2 araw. Gusto mo bang pumunta? Balita ko. Opisyal nilang i-anunsyo ang kasal ni Tinsin. Tiran at Tugi Triu. Hinilot ni Kisa ang kanyang sentido at sinabing, pumunta tayo. Hindi lang pupunta, kundi dapat maghanda ng mamahaling regalo. Gusto kong bisitahin ang pamilya Triu. Ang lakas ng loob nilang agawin ang taong akin at ito. Ayusin mo, tinuro niya ng basta-basta si Tidid. Tumango ang katiwala, mayroon pa, Detectives. Nakahanap kami ng ilang kakaibang bagay. Tungkol kay Tiuvige ng pamilya Triu. Nagulat si Kisa. Si Tiugie Triu ay galing nga sa ibang bansa. Ngunit ang kayamanan ng kanilang pamilya ay parang hindi lang iyon. Si Tinsin Tia sa pamilya, natatakot ako na. Kinuwento ng katiwala ng maikli ang lahat ng kanilang nalaman. Habang nakikinig si Kisa, mas lalo siyang natakot. Hindi talaga sila seryoso sa kanya. Kung pupunta siya doon, siguradong pagsasamantalahan siya hanggang sa buto. Hinawakan ni Kinay ng mahigpit ang kanyang kamao. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng galit. Pagkalipas ng ilang araw, naganap ang party ng pamilya Triu ayon sa inaasahan. Ayon sa kapangyarihan ng pamilya Triu, ang mga imbitado sa party na ito ay ilan lang sa kanilang mga malalapit na kaibigan. Walang masyadong importanteng bisita. Walang nag-akala na dadalo si Kina dito. Tiangi. Talaga namang nakakagulat na dumalo ka sa maliit na party namin. Masayang sinabi ng kasalukuyang general manager ng pamilya Triu. Hindi nila akalain na makakakilala nila ang isang malaking personalidad tulad ni Etienne. Hihi, interesado ang asawa ko dito. Kaya pumunta ako para tignan kung anong ginagawa niya. Walang emosyong sinabi ni Etienne, ganun ba? Bakit hindi ko siya nakikita? Inimbitahan ko rin ang mga kabataan sa aming pamilya para tanggapin kayo. Nagsalita si Trubian ng napakagalang. Kahit anong dahilan na nakadalo si Kiyay sa party nila ay napakahalaga na. Hindi na niya pinansin ang ibang mga bisita. Nakatuon lang siya kay Kiyay. Ipinakilala sa kanya ang mga ari-arian ng pamilya Triu. Kasama ang tunay na kahulugan ng party ngayon. Sa totoo lang, ang anak kong walang kwenta.
ay gusto ang isang tao mula sa pamilya Bir. Desidido siyang pakasalan ito. Kahit hindi kami kasing yaman at kalaki ng pamilya. Ngunit kahit papaano, dapat mayroong pangunahing pamamaraan. Kaya para sa dalawang bata na magpakasal muna. Para masigurado ang kasal na ito. Tumawa si Trubian, ngunit matamlay lang na sumagot si Tutki. Hindi rin niya ito pinansin. Hanggang sa unti-unting dumilim ang mga ilaw. Sabay-sabay na tumutok ang mga ito sa entablado. Doon lang naging seryoso ang mga mata ni Tutki. Kahit engagement lang ito. Magkahawak kamay silang umakyat. Suot ang formal na kasuotan. Nakasuot ako ng itim na vest, si Truhulan naman ay puting wedding gown. Ito ang unang beses na nakita ni Tutki na nakasuot ako ng wedding attire. Tumigil ang mga mata ng babae sa aking figura. Na nagdulot ng pagkabigla sa kanya. Magandang araw sa inyong lahat. Salamat sa pagpunta sa party ng Pamilya Triu. Narito kami ngayon para ipaalam ang isang mahalagang bagay. Iyon ay ako. Si Truhulan ay ikakasal sa anak ng pamilya. Tiran, si Tirath Chayev. Umiti ng malapad ang babae. Hawak niya ang aking kamay. Na may kumikinang na singsing. Pumalakpak ang lahat. Si Trubian sa tabi ay halos hindi na makita ang kanyang mga mata sa sobrang pagtawa. Makikita na ang mga wrinkles sa kanyang mukha. Si Tutkinay lang. Ang nakatitig sa taong nasa entablado. Hindi siya gumalaw. Tian, hindi pa rin ba dumarating ang iyong asawa? Dahil napansin ni Trubian na parang hindi maganda ang mood ni Tutki. Hindi siya nagpabaya at nagtanong. Hindi siya tiningnan ni Tutki. Tinitigan pa rin niya ako. Mahina niyang sinabi, dumating na siya. Napakagwapo na niya. Saka siya tumayo. Dahil dito, napansin ako ni Tutki na nakangiti. Na naroon sa okasyon. Hindi ko inaasahan ito. Hindi makapaniwalang tiningnan ko ang taong iyon. Hindi ko inaasahan na pagkatapos sabihin ang mga masasakit na salita. Susundan pa rin ako ni Tutki. Pupunta pa nga sa aking engagement. Sa gitna ng maraming bisita, nagkatitigan kaming dalawa mula sa malayo. Para bang kami lang ang nakikita namin. May gusto kaming sabihin sa isa't isa. Sa sandaling ito, parang nagkakaintindihan kami. Bumilis ang tibok ng puso ni Tutki, hindi niya alam kung bakit. Sigurado siya na mahal ko pa rin siya. Kahit nagpalit na ako ng pangalan at naging PF Child. Naiintindihan ko rin kung anong gusto niyang gawin. Naging gulat ang aking mukha. Ayokong makita si Tutki na humahakbang papalapit. Salamat sa lahat ng bumati sa atin sa magandang araw na ito. Siguro walang kokontra, di ba, biro ni Truhulan. Natural na tumawa ang lahat. Ngunit ang matatag na boses ni Tutki ay tumago sa mga magkahalong tunog. Malinaw na narinig ito sa lahat ng sulok. Kumokontra ako. Umakyat siya sa entablado at humarap sa akin. Tian. Si Truhulan, kahit na hindi pa gaanong katagal sa bansa, ay narinig na ang reputasyon ng pamilya de. Sa ngayon, hindi niya maintindihan kung anong nangyayari. Gayunpaman, hindi siya tiningnan ni Tutki. Bumagsak ang kanyang mga mata sa aking mukha. Naging malambing ang kanyang boses. Tirantho, hindi Tirath Chayev, sumama ka sa akin, mahal kita. Para bang bumalik siya sa panahong nagtapat siya sa akin. Kinakabahan siya ngunit taimtim na tinitigan ako. Sa kanyang mga mata, ako lang ang nakikita. Bakit hindi mo maintindihan na hindi na kita mahal? Hindi na dapat ulitin ang nakaraan, tumanggi ako sa kanya. Biglang namutla ang mukha ni Tutki. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay, hindi pwede. Kailangan mong sumama sa akin. Hindi maganda si Truhulan. Papatayin ka niya. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Ang kanyang mga ari-arian sa ibang bansa ay purod. Tama na, Tutki. Inagaw ko ang aking kamay. Sa aking mga mata may pagkadismaya. May galit. May sisi. Walang pagmamahal para sa kanya. Ganito ito, hayagang tumutusok sa puso ni Tutki. Sa piling mo kaya ako mamamatay. Pinilit mo akong mag-donate ng dugo para kay si Did. Paulit-ulit mo akong hinihiya gamit ang pera.
Ikaw ang dahilan ng lahat, hirap akong makalayo sa iyo. Bakit mo pa ako hinahanap? Gusto ko si Trujillo.